Ang mensahe kong to ay para sa aking mga fellow Americans na nagra-ride sa great state of California. So okay Honda ADV 160 scooter review. Ano ba ang dapat nating i-review sa scooter? Scooter lang yan mga brad. Laruan lang yan eh. Meron bang dapat i-review sa isang scooter? Laruan lang yan eh. Laruan ng mga bata. Ano ang dapat nating i-review sa isang scooter? Yung mga legit motorcycle riders nga yung iba sa kanila tinatawag ang mga scooter riders na pek-pek riders. Kasi nga naman automatic transmission, walang clutch, walang cambio, hindi ka nagche-change ng gear. Kaya yun, tinatawag nila ang mga scooter riders na pek-pek riders. Alam nyo mga brad, sa state ng California o sa buong bansang Amerika, okay? Nagra-ride ka ng scooter, it's either you are enjoying or having fun riding a scooter or riding on a scooter dahil enjoyable nga naman, masaya at nakakapagbigay ngiti rin naman talaga ang pagra-ride ng scooter. Or ikaw ay sadya lang talagang nerd. Yun lang yon, dalawang dahilan. Again, it's either you enjoy riding a scooter because, hey, riding a scooter is fun too. Right? Or ikaw ay sadyang nerd lang talaga. Yun lang yun. Okay, ngayon naman, ang mensahe kong to ay para sa aking mga fellow Filipinos na nagra-ride sa bansang Pilipinas. Tatlong dahilan lang yan mga brad kung bakit kayo nagra-ride ng scooter. Okay? Una, ikaw ay delivery rider. Let's say, a Grab rider or Food Panda delivery boy rider. So, syempre, ginagamit mo yung scooter pang trabaho. Okay? Kailangan namang mag-big bike ka para sa pag-deliver ng pagkain. Unang-una, syempre, mahal ang big bike. Mahal din kumonsumo ng gasolina at syempre, malaki yan, mahirap isingit-singit sa traffic. Okay? Pangalawang dahilan, nag-e-enjoy ka mag-ride ng scooter. Because like I said, riding a scooter is fun too. Right? Okay din naman mag-ride ng scooter, masaya rin mag-ride ng scooter. Pangatlong dahilan, wala kang pangbili ng big bike. Syempre, mahal ang big bike sa Pilipinas At syempre, majority ng Filipinos o ng mga Pilipino ay isang kahig, isang tuka. Okay? So, yun ang pangatlong dahilan. Wala kang pambili ng big bike, kaya hanggang scooter ka lang. So okay, review video nga pala ito no? Like I said, hindi naman kailangan gawa ng review ang scooter. Dahil laruan lang yan. Scooter, laruan lang yan. Well anyway, so review video nga pala ito. So, sige, basta may masabi lang. Okay? Magumpisa na ba tayo sa ating review? Bago muna ang lahat, may gusto muna akong itama, Ganito. Ako ay nag-drive ng motorsiklo. Mali yan. Hindi mo pwedeng sabihin na ako ay nag-drive ng motorsiklo. Ang tamang term o ang tamang pagsabi niyan ay ako ay nag-ride ng motorsiklo. Okay? Hindi drive. Pag sinabi mong ako ay nag-drive, four-wheeled vehicle yan. Okay? Kaya ang tamang term dyan o ang tamang pagsabi ay ako ay nag-ride ng motorsiklo. Okay?
Ako ay magdadrive ng motorsiklo. Mali yan, Brad. Ang tama ay, ako ay magra-ride ng motorsiklo. Okay? Ang sarap pala i-drive ng motorsiklo na to. Mali yan, Brad. Ang tama ay, ang sarap pala i-ride ng motorsiklo na to. Okay? Yan ang tama. Ito pa ang isa na dapat nating itama, mga katoto. Okay, eto. Nahuli ako ng pulis kasi overspeeding ako. Mali yan, mga katoto. Mali yan, mga Brad. Hindi mo pwedeng sabihin na overspeeding. Dapat speeding lang. Okay? Nahuli ako ng pulis kasi speeding ako eh. O kaya, nahuli ako ng pulis kasi over the speed limit ako eh. Yun ang tama. Pero, para sabihin na nahuli ako ng pulis kasi overspeeding ako eh. Maupo ka muna sandali at isipin mo yung term na sinabi mo. Mali yan, mga katoto. Nung minsan nag-upload ako ng video, like 13 years ago, at sinabi ko na ako ay nahuli ng California Highway Patrol kasi overspeeding ako eh. Ang daming kumantsaw at tumawa sa akin eh. Kasi nga naman, mali yun. 'Di ba? Speeding na, over pa. Overspeeding. Speeding lang, mga katoto. Okay? Speeding ako eh, kaya nahuli ako ng pulis. Ganon. Okay? O kaya, sabihin mo, nahuli ako ng pulis kasi over the speed limit ako eh. Yun ang tama. Pero mali yung term na nahuli ako ng pulis kasi overspeeding ako. Mali yun. Okay? Speeding lang, mga katoto. Speeding lang. Hindi overspeeding. Okay? Mas okay na nakababa tong windshield. Mas okay siyang nakababa kaysa yung nakataas. Mas less ang wind drag kapag nakababa to. Malakas ang wind drag kapag nakataas tong windshield. Pag nakataas, malakas ang wind drag. Pero mas less ang wind drag kapag nakababa to. Again, malakas ang wind drag kapag nakataas tong windshield.
Kapag nakababang ganito, mas less ang wind drag. For some reason, I do not know, basta mas okay kung nakababa. Ang maganda sa scooter na to ay napakatulin, napakabilis. From 0 to 70 kilometers per hour ng ilang segundo lang. Ang tulin at yung engine, napaka-smooth. Napaka-smooth ng engine. Pero overhyped ang scooter na to. Kung ikaw ay nahulog sa patibong ng mga salesman na yan, na kesyo itong scooter na daw na to pang off-road o pwedeng gamitin sa off-road, isa kang hunghang. Okay? Isa kang hunghang. Tignan mo kung gaano kababa ang ground clearance nitong scooter na to. Napakababa. Sasayad yan. Sasayad ang makina niyan kung gagamitin mo yan pang off-road. Pang off-road? No way. Hindi pang off-road ang scooter na to. Pang dirt road? Pwede, oo. Pwede. Pero depende pa rin yan sa kondisyon ng dirt road kung saan ka magra-ride. Okay, pang dirt road pwede. Pero pang off-road? No way. Kung gusto mo mag-off-road adventure, bumili ka ng dirt bike. Okay? Yung may manual transmission, yung decambio na dirt bike. Bakit ka bibili ng scooter na automatic ang transmission na pang off-road? Abnormal ka ba? Bumili ka ng dirt bike kung gusto mo mag-off-road. Yun lang yun. The face looks so mean. Ang angas ng muka. Ang tapang. Para siyang Batmobile ni Batman. Aha. The front or the face of the scooter looks like Batman's Batmobile. Malaki siya tignan. Hindi siya mukhang maliit na scooter. Mukha siyang maxi scooter. Aha. Malaki. Malaki, macho at brusko tignan. Like I said, mukha siyang maxi scooter. Baby maxi scooter. Matte black. Aha. Ang problema sa mga matte paint o matte colors, ang hirap i-maintain. Ang hirap linisin. Tsaka pag matte paint, madaling nagfe-fade.
yung matte niya, yung matte finish niya. Namumuti, nangungupas. Mas maganda pa yung mga glossy. Mas maganda pa yung glossy paint na may clear coat eh. Mas madaling i-maintain, mas madaling linisin. Pero yung mga ganitong matte, nako, good luck. Kailangan masipag ka maglinis. Masipag ka magpunas. Tsaka dapat talaga maalaga ka at maingat. Iingatan mo talaga yung pagka-matte finish niya. Ang ganda talaga ng mukha eh. Ang angas ng mukha. Tapos ang lapad ng upuan eh, oh. Malapad at malambot. Sabi ng angkas ko, komportable daw yung puwet niya. Malambot daw yung upuan. Relax daw siya, relaxed. Ang ganda eh, oh. Parang pang naked bike eh, oh. Ang ganda ng handlebar niya. Mas okay to kasi mas madali tong kabitan ng kung ano man. Kabitan nyo ng phone holder o yung mga mount nyo para sa cameras o camera. Ayan, maganda. Tsaka ang ganda ng finish niya eh. Bronze. Bronze ba o bronze? Paano ba ang tamang bigkas? Tanggalin na natin to. Yan. Okay. Tapos yung instrumentation panel niya, ayan. Maliwanag naman siya, klaro. Ewan ko lang pag nasikatan ng araw, makulimlim ngayon eh. Pero so far, yeah, masasabi ko na maliwanag siya, malinaw. Lahat ng information na nasa instrumentation panel niya, malinaw lahat, kitang-kita. Yung side mirrors niya, yeah, good visibility. Nakikita mo yung mga sasakyang nasa likod mo. Astig yung gulong niya eh, o yung ano niya, yung rim. Yung dalawang rims niya. Gusto ko yung finish. Ano siya, bronze. Bronze finish. Yung dalawang rims niya. Showa din yung ano niya, oh, suspension. Tapos may baso. Ayan, may baso siya. O ano, natitigan nyo na ba ng husto mga katoto? Titig na ba kayo? Natitigan na ng husto ah. Ito yung susi. O sige, i-connect natin tong susi sa unit o sa scooter na to. Press and hold. Milaw na ba? Ayun, nag-green na. Nga. You need to press the left lever brake and then press or push the starter key. Ayan. So for the engine to start again, you need to press and hold the brake lever.
kilometers pa lang. 8 kilometers pa lang ang natatakbo. °35 ang weather ngayon. Tapos ang battery volt niya ay 14.4. So goods na goods ang battery. Total kilometers na tinakbo, 8 kilometers. Trip A, trip B. Ayan. Tapos yung fuel gauge nasa gitna. And then may tachometer. Astig ah. Scooter na may tachometer. Astig yan. And then may oras, 2:07 PM. Okay, tigain natin. Ma-vibrate siya. Pagka ganitong idle, ramdam na ramdam mo yung vibration. Pero pag tumatakbo ka na sa kalsada, sa daan, wala kang vibration na mararamdaman. Pag naka-idle lang na ganito, ayan. Pag naka-idle, mararamdaman mo talaga yung lakas ng vibration. Pero again, like I said, pag tumatakbo ka na, wala kang vibration na mararamdaman. Smooth na smooth. Smooth na smooth. Walang vibration at all. Tapos yung engine, smooth na smooth ang engine. Ang smooth ng takbo niya. Yung exhaust, tahimik. What do you expect? Stock exhaust yan eh. Kung gusto mo ng maingay na exhaust, bumili ka ng aftermarket. Lagyan mo ng Akrapovic o Termignoni exhaust. Upuan naman. Oops. Yan. Yun. Ayong. Maluwag, maluwag. Maluwag yung compartment niya under the seat. Maluwag. Ito yung cover para sa gasolina niya. Ayun, bumukas na. Ayan. And then meron kang lagayan ng gas cap. Ayun, no? Doon mo pwedeng lagay yung gas cap habang nagpapagasolina ka. Ayos. Ayan. Siya yung back ride ko eh. Siya yung pasahero ko. Yeah. Kamusta naman ang puwet mo? Ha? Okay na okay. Okay naman. Yeah. Sabi mo sa akin kanina, komportable. Yeah. Yung upuan. Malambot at malapad. Walang complain. Ha? No. 8 kilometers pa lang yung natakbo natin eh. 8 kilometers pa lang. So ano yan? 4 miles? Tignan natin mamaya kung sasakit yung puwet mo o hindi. Hey. Pero so far so good, ano? Yeah. Malambot ang upuan, malapad, relaxed ka, upright eh, no? Upright position. O sige, sige, ayos. Okay sa all right, ha? Okay sa all right. Ayos. 2023 Honda ADV 160. A scooter. Scoot, scoot. Scoot, scoot. Scooter is fun too, right? Scooter is fun too.
It's so easy to ride. It's so light. It's so flickable. So maneuverable. It's so easy to U-turn on a scooter. And I forgot to mention the turning radius. The turning radius, look. You see that? The turning radius is so wide. So it's so easy to make a U-turn. It's so easy. Ayan eh, oh, ang laki ng turning radius. Okay, so all right. So yeah, mga katoto, i-ride pa namin tong scooter na to. Like I said earlier, 8 kilometers pa lang o 4 miles pa lang ang natatakbo. So, i-ride pa namin ang i-ride para malaman ko at malaman ng passenger ko kung okay ba tong scooter na to for city riding at for long ride. So, see you in a little while. Ikot nga tayo sa parking lot. Wow! Lapit ka. Super gaang. Parang laruan eh. Para ako nagra-ride ng bisikleta. Yung bisikletang dipedal. Sa sobrang gaang. Para akong nakalaruan. O, isang ikot pa. Napakagaang. Ayan, umaambun na. Umaambun na. Park ko siya dito. Okay, ganito siya pagka naka-kickstand. Siyempre, nakaslant siya. Nakaslant to the left. Ayan, hindi naman siya higang-higa. Hindi siya masyadong slant towards left. Tama lang. Dapat na yan kung sumobra man. Ayan, nakaslant siya. So maganda talaga pag may center stand, ano? Kasi madaling i-park. Tapos kung mag-oil change ka o kung may kailangan kang kalikutin o gawin, madali kasi naka-center stand ka. So madaling itayo yung bike at mas madali siyang kumpunihin. Madali siyang kalikutin kung naka-center stand. Umaambon na, let's go na. Malayo pa biyahe natin. Let's go! Maglo-loop tayo eh, no? Loop, akyat sa canyons, akyat sa mga bundok, and then go down, and then go home na sa Manila. So, ilang oras na biyahe pa to? I almost forgot to show dito, here, may storage siya. Paano nga babuksan? How do you open this again? I forgot. Yun. And then inside,
there's a USB socket. And then yeah, there's a storage here, in here. So you can put your cell phone or whatever, as long as it will fit, or they will fit. Okay. Ang laki ng turning radius. The turning radius is so wide. And as you can see, it doesn't hit my leg. So okay, so alright. Yung windshield niya pala, guys, the windshield. See? Whoa. You can put it down, you can put it up. Wow. See? So easy. As easy as 1, 2, 3. Oh, let's leave the windshield like this. So the windshield can shield us from the wind. Let's leave it as is. Like this. See my shirt? The Beatles. John, Ringo, Paul, and George. The Beatles. Oh, let's go na. Yeah, let's go. Mga katoto, okay lang kahit walang ABS ang likod. Ang harap, di ba may ABS? So okay yun. Ang likod, okay lang yan kahit walang ABS. Kasi 80% of the time, ang gagamitin mo naman ay ang front brake. Okay? Tuwing ihinto ka, 80% of the time ay gagamitin mo ang front brake, hindi naman ang rear brake. Okay? So okay lang yun. Maganda nga kasi may traction control. Yun, magandang bagay yan. Malaking bagay yan for your safety na may traction control yung Honda ADV 160. So, ox na ox yun. Pero like I said, hindi kailangan ng ABS ang likod dahil 80% of the time, ang gagamitin mo naman ay ang front brake. Okay? Ngayon, kung hindi mo nauunawaan kung bakit 80% of the time ay gagamitin mo ay front brake, isa kang noob rider o pulpul na rider talaga. So ano ka dun sa dalawa? Noob rider ka ba o dahil pulpul ka lang talaga? Okay, stop over muna. Pahinga muna, pahinga. Ayan, meron na siyang 49 kilometers. 49 kilometers na ang tinakbo namin. Ang masasabi ko, maganda ang suspension niya. Hindi siya matagtad. Hindi siya matagtad. Naririnig ko, sabi ng iba, matagtad daw. Hindi naman. Napakaganda ng suspension. Maganda ang suspension niya. And then yung brake niya, yung rear brake, tsaka front brake, they bite like a bitch. Yeah, ang lakas ng brake niya, ang lakas ng stopping power niya. Ano pa ba masasabi ko? Yun lang yung handlebar niya, no? Sana mas mataas pa siya ng konti. Yung handlebar, sana mas mataas pa siya ng konti para talagang relaxed na relaxed yung rider. Kasi nakakangalay din kasi ano siya, medyo mababa. Medyo mababa yung handlebar kaya pagtagal mangangalay din yung mga kamay at braso mo sa pagra-ride. Tapos ang bilis niya pumalo from 0 to 70. Hindi ko binibilang kung ilang segundo, no? Pero mabilis siyang pumalo from 0 to 70 kilometers per hour. Ang bilis lang. Ilang segundo lang, nasa 70 kilometers per hour ka na.
Mhm. So, hindi ka mabibitin. May angkas pa ako niyan, ha? May angkas pa ako, pero mabilis siyang pumalo. Again, from 0 to 70 ng ilang segundo lang. Ito yung taillight niya. Parang ano, no? X. Hindi lang parang. X talaga siya. Break muna, break. Pahinga muna. Nangalay na rin yung mga kamay at braso ko eh. So yun nga, no? Sana mas mataas yung handlebar ng konti para mas relaxed yung rider. Bonti. Ano, kamusta yung ride? 44 kilometers na natakbo natin. Kamusta yung puwet mo? Okay. Okay naman. Yeah. Hindi nangangalay yung puwet mo? No. Ha? That's nice to know. Malambot? Malapad? Yeah. Ayos ah. Eh, yung mga hita mo, binti. Hello. Yun. Yeah. Nangalay na rin yung mga Nangalay. binti mo, hita. Yeah. Eh, normal naman yun. Eh, syempre, Hindi mo stretch. nakaupo ka eh. So, stretch, ano lang, stretch lang. Yeah. Unat-unat lang. Malapit nang dumilim. Ilang minuto na lang, didilim na. Makulimlim ngayong araw na to eh. Maya-maya, madilim na. Eh, aakyat pa kami sa bundok. Maglo-loop kami. One loop. And then, pag-akyat ng bundok, baba. And then, diretso uwi na sa Maynila. Baka hindi na ako makapag-video at picture sa bundok. Ayan mga katoto, tignan nyo oh. Average fuel consumption 43.5 kilometers per liter. Natakbo ko na siya sa highway eh. So ang tipid sa gas ano, 43.5 kilometers per liter. Ang tipid sa gas ah. Astig ng ilaw ano. Ang astig ng ilaw. Mga katoto, may ginawang ka-abnormalan tong Honda eh. Biruin nyo ba naman pinagbaliktad ang horn button o horn switch at ang turn signal switch? Ilang motorsiklo at scooters na ang na-ride ko o rinide ko? Ngayon lang ako naka-encounter na ang horn button ay nilagay sa ibabaw o sa taas ng turn signal switch. Isang malaking ka-abnormalan, di ba? Nakakalito tuloy.
are you, man? Good. What's up, Mark? Hey, nothing much. All right. Nice to see you again. I know. Long time no see. A beautiful day with a beautiful lady here with me. What else can I ask for, huh? After the crash, I sold my bike. I sold my bike as is. And then I downgraded. I downgraded from riding a super bike to a super sport. From riding a 1000cc liter bike to a 600cc super sport. And guess what? I became a more skilled rider. I became a better rider on my Ninja ZX6R 600cc super sport bike. I did learn how to respect the twisty roads. I did learn how to respect the canyons. And I did learn how to ride at my own pace. And I did learn how to ride using my skill level and not above it. Motorcycle went down and he died. Fatality. Alright, and